Di maikakaila ang lumalalim na alitan ng mga Duterte at Marcos kaugnay ng iba't ibang issue. Ang unity was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then human ang elections nilaog namin. And nagpasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem namin noong Ito yung sinasabi niyang unity team, di ba, nung nakaraang eleksyon. Alam mo, yung kayong mga ensimada vlogger, huwag kayong mapikon. Kasi, tama naman si Madam BP Sara Duterte that unity team is just during the election. Which is, kasalanan nyo naman. Bakit hindi naging united na ngayon? Ito very effective yung propaganda ninyong mga tanso na ang mga Duterte at Marcos magkasama. Hindi naman totoo yan Alam mo, during the election, sure ako doon. Kasi during the election, ilang beses ko pong nakausap ang ating Pangulong Duterte noon. So, wala talagang Duterte Marcos supposedly. Although, si BP Sara Duterte sumama kay Marcos. Kaya nga, in respect, mula nung sumama si BP Sara Duterte, tumahimik ang ating Pangulong Duterte. Dahil nandun ang kanyang anak. Ganun ka-respectful si PRRD. Even if ayaw niya kay Marcos, ilang beses niya sinabi, ilang beses nag-apply yan na sekretary, hindi niya kinuha. Tahimik lang siya nung nagkasama na si BP Sara Duterte at si Marcos. In other words, umagri din siya. Somehow sa unity team. Hindi na siya umimik. Tumahimik na lang siya. Sino sumira ng unity team? Okay, tanungin ko kayo, sino sumira? Alam niyo kung sino? Si Tamba. Si Tambaluslos ang unang tinanggal si ganito, napraning Alam mo kung hindi, ewan ko sa totoo lang sabi nga nila, di ba, lagi nilang pinagbibintangan si Marcos ang praning, di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi. Pero yun ang sinasabi nila lagi. Pero sa tingin ko, tingnan din natin si Tamba, ito ang pinakapraning sa praning. Kasi, tandaan ninyo, ang optics o ng camera, importante talaga dyan yung number games dyan Hindi katulad ng Senate, kung magkakaroon man ng kudita, madaling magkaalaman kasi 24 lang kayo Doon sa cameras, grabe kasi dyan ang dami dyan So, dyan biglaan na lang magkakagulatan na nandun na pala sa kanya yung numero doon sa kalaban. Kaya, wala pang usapang ganun. Tinanggal niya na si Gloria, kasi alam natin malapit si Gloria kay BP. Alam naman natin ang kasaysayan ni BP Sara at saka si Gloria, di ba? Which is, si BP Sara ang naglagay kay Gloria speaker nung panahon ni Alvarez. So, para mawalan talaga ng power, to demonstrate power at mawalan ng power si Gloria, kailangan tanggalin ni Romualdez si Gloria doon sa position niya. Tinanggal niya. Nainis siyempre si BP Sara Duterte. Nag-resign siya, di ba? Doon sa Lakas. Sino ba ang boss ngayon sa Lakas? Walang iba, kundi si Tamba. And because of that, napraning na siya. Inisa-isa niya na yan. Gumawa na siya ng kung ano-anong step, ika nga. Halimbawa, yung confidential funds. Tingnan nyo kung gaano ka-obvious yung nagamit ng mabilis. Paano hindi magagamit ng mabilis? December nyo ibibigay, kailangan maubos yun by January bago matapos ang December. So doon pa lang inoperate na kaagad si BP Sara Duterte. Inoperate na ho siya. Nag-hire na mga vlogger, di ba? Para siraan si BP Sara, which is again, hindi ko na kailangan patunayan dahil napatunayan na natin ng ilang beses yan. Umamin pa nga isa Umamin pa yung isa. Yung isa naman, may lumabas na audio. So alam natin na talagang niraratrato ito si BP Sara Duterte. Praning kasi yung isa doon, si Tamba.
So yun yung ano dito eh, yun yung cause kung bakit nawala ang unit team. Kasi kung titingnan ninyo, ilang beses nagka-issue anong sagot ni Marcos? Di Bongbong Marcos sabi niya, there is no reason to na ma-impeach. Second, walang reason para mag-resign bilang DepEd Secretary. Di ba? Ano nga eh, pahiyang-pahiya nga itong mga tanso vlogger. Kasi itong mga tanso vlogger, hindi naman ang boss nila si Marcos eh. Si Tamba ang boss nila. Si Tamba ang ano nila, ang pinaka, alam niyo na, naandun ng ano eh, ng biyaya ng buhay. Kay Tamba eh. Wala naman kayo dito kay Marcos eh. Kaya nga, lahat na lang ng, oh, dapat mag-resign ka na. Oh, di ba ganun ang ganun yung mga hayop na yan? Wow. Dapat mag-resign ka na. Wow. Eh, kano ka pa? Oh, tapos ganyan ka. Wow. Dapat mag-resign ka na. Tapos biglang, kita nyo ha, dito mo mapapansin na sino ang nagbabayad dito sa mga animal na to. Pansinin nyo, bakit? Kung ganun ang direksyon ni Marcos, bakit niya tatanggihan na sabihin niya na bakit pagre-resignin? Bakit i-impeach? Ibig sabihin, yung kumpas nitong mga lintik na mga animal at patay gutom na ensimada vlogger, ay hindi nanggagaling kay BBM, kung hindi nanggagaling dito kay Tamba. Yan ang katotohanan. Hindi ko nililigtas dito si Marcos pero kailangan kasi natin maunawaan kasi baka mamaya we are hitting the wrong person to the point, kasi tandaan ninyo, eto yan ganito yan ipapaliwanag ko lang sa inyo. Kung wari ikaw may baril ka, ang bala nito siyam, laging tandaan ninyo, merong decoy na lalabas dyan para ubusin mo muna yung bala mo sa kanya. Para pag lumabas na yung totoong kalaban, ubus na. Nagigets nyo ibig sabihin? Ganun na mangyayari sa atin kung hindi natin sisiguraduhin kung sino talaga yung nanggugulot, bumabanat. Baka kasi mamaya, isipin nyo to, ano naman, eto kaya nga ako sabi ko sa inyo, dapat maging mautak kayo Dahil may mga vlogger dyan, ang direksyon nila, kay Marcos, kay Lisa Marcos. Hindi Una-una, wala na yan. After 2028, mahirap na hong tumakbo uli yan. Kahit sa totoo lang, hindi na ho makaka-retain yan. Hindi ho mananalo yan. Kahit anong gawin mo, pagbalik-balik rin mo mundo. Pero ang pwede pang, kasi una-una, bawal na sa batas, bawal na sa konstitusyon na tumakbo si Marcos, di ba? Pero ang pinaka, dito, yung Romualdez. Kita nyo yung walang yung mama na yun? Sorry pasensya na, pero totoo Nung nag-speech, tawan-tawa nga ako dun sa speech niya Talagang pinipilit niyang maging masa kasi alam ng lahat ng tao Walang presidenteng o walang politiko na nanalo na hindi makamasa. Kahit may pera ka pa. Di Venecia. May pera niya naubos. Si Mitra. Puro mga speaker yan. Popular yan. Mapera yan. Tandaan niyo, speaker din sila dati Mga speaker. Ito naman, Senate President, si Villar. Pero kasi, ang Pilipino, hindi talaga Kailangan talaga makamasa. Pag hindi ka makamasa, hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. So, ibig ko sabihin, talagang si Romualdez po ang pumoporma. Kaya nga ngayon, pinipilit niyang magtagalog, di ba? Kahit mali-mali na. Pinipilit niya talaga. Kasi alam niya na hindi pa pwedeng madaan lang sa pera. Kailangan makuha mo talaga yung masa. Kaya ang ginagawa niya ngayon, as early as now, nag-iikot siya sa probinsya. Namimigay ng ayuda, naka-smile, kunwari, ang bait-bait, di ba? Tingnan niyo. Yun talaga ang pumoporma dito. At yun talaga ang sumira sa unity team. Eto nga Isipin nyo na, ito na-realize ko lang isang araw. Napaka-importante ito maunawaan natin. May unity team naman talaga Alam niyo kung bakit? Marami silang nalokong Duterte supporter Ano ibig sabihin? Marami silang nabudol na Duterte supporter.
As a matter of fact, iilan lang kaming vlogger na Duterte na hindi nagpaloko, hindi nagpabudol. Karamihan ng mga quote-unquote Duterte supporter vloggers napunta din sa Uniteam eh. Hindi nyo napansin? Di ba? Ang dami dyan. Uniteam sila lahat. Oh. I won't name names. Iba nga sa kanila, naging official pa eh. Tama, mali. Pero bakit nawala? Kagagawan ba ni BP Sara Duterte? No! Until now, BP Sara Duterte is not hitting directly si Bongbong Marcos. Hindi niya hinihit. Hindi niya binabanatan, hindi siya nagsasalita ng masama. Eh sino ba? Sino ang sumira dun sa mga vlogger? Sino yung nagpa-realize sa mga Duterte supporter vlogger na napunta sa Uniteam at ngayon na-realize nila na nabudol sila? Na ako naman ay tawa ng tawa. Alam niyo kung sino nagpa-realize sa kanila? It's not BBM. It's not BP Sara Duterte. Kung hindi yung galaw ni Tamba. Naalala nyo? Si Tamba ang lahat ng gumawa ng gulo na to para ma-divide. Eh dati nga, united kuno ang Duterte supporter at ang Marcos supporter. United, kuno yan eh. Oh, magkano yan eh? Magkabati yan, magkaibigan yan eh. Oh. Pero nung pinasukan na ho ni Tamba ng pagiging insecure niya kay BP Sara Duterte, pagiging praning niya kay BP Sara Duterte, ano nangyari? Oh, dahil doon, sinubukan niya sira-sirain, una-unahin. Tapos, di ba? Pati mga vlogger. Oh. Kaya nga pansinin ninyo, di ba, yung sabi nung bungal na vlogger? O kahit Duterte vlogger, okay yan, basta purihin lang. Oh. Kasi nga, alam nga nila na dati namang yung mga yung iba ha, hindi lahat ha, yung iba mga Duterte support vlogger noon, eh nasa kakampi naman nila dati. Kaya nga pinipilit pa nilang ibalik eh, sa pamagitan ng datong. Pero, wala eh. Sinira nyo talaga eh. Kasalanan nyo yan. Kaya kayong mga Ensimada vlogger, huwag kayong magalit kay BP Sara Duterte. Yung ale, nananahimik, hindi nagsasalita. Kayo, yung amo ninyo, yung nagbabayad sa inyo, yan ang may kasalanan. Kung bakit nawala ang Unitae. Di ba? Kasalanan niya yan. Eh kung sinakyan niya lang at hindi siya nakipagkontrahan dito kay BP Sara Duterte, hindi sana Unitae pa kayo ngayon. O di sana kami-kami na lang utuli. Kami na lang, hindi totoo. Ilan lang kami nun eh. Mantakin mo, ilan lang kami lumaban nun. Ilan lang kami Duterte supporter ha, na lumaban nun against Unitae. Ilan lang kami nun eh, di ba? Kaya gusto nyo nga kami saktan eh. Kulang na lang talaga. Sakalin nyo ko eh. Batuhin nyo ko. Hindi totoo. Maniwala kayo kung mababasa nyo yung mga message sa akin. Mga email sa akin, di ba? Talagang gusto kong saktan. Gusto kong batuhin. Pag nakita daw ako, susuntukin daw ako. Mga ganon. Mga ganyan mga message sa akin eh. O ngayon, panay ang yakap. Hindi totoo naman eh. Panay ang yakap nung pagpunta ko nga sa Japan eh. Diba, yun ang unang-unang sabi sa akin eh. Banat bay, galit na galit kami sa iyo noon, pero mali pala kami. Oh, mapayakap nga, Banat bay. Pogi ka pala. Sabi ko naman sa inyo. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Totoo. Oh, di ba? Again ha, hindi ko sinasabing ako lang ha. Hindi ko sinabing ako lang. Iilan lang yung mga talagang Duterte supporter, Duterte vlogger na nanatili kay Pangulong Duterte. Hindi ko ito pinagyayabang. Ang punto ko lamang po dito ay simple. Iilan lang kami, lahat nasa inyo. Supposedly, Uniteam sana kayo. Supposedly sana, it will be a strong tandem on 2028. Eh, ang problema,
may umextra. Nasabi nga ni Romualdez, anong sabi ni Amy? Hindi ka naman Marcos, si Romualdez ka naman eh. Yeah? Which is true. Yung amo ninyo ngayon, kayo mga Ensimada vlogger, ay hindi naman Marcos yan eh. Isipin nyo to ha, kayong mga Ensimada vloggers na pinagtatanggol si Bongbong Marcos, pero alam nyo na kumukuha kayo hindi naman kay Marcos eh. At dahil sa paninira nyo kay BP Sara Duterte, ang nasisira, ang napuputukan si Bongbong. Yun ang totoo. Nagigets nyo? Ibig sabihin lang, simpleng-simple lang mga kababayan. Sabi nga in behalf of 5,100 na nanonood sa ang ina mo Diego Ibarra eh. Ano ka talaga eh, panggulo ka eh. In behalf of 5,100 na nanonood. Kayo ang may kasalanan, kayong mga Ensimada vloggers. Tigilan nyo kaya si BP Sara Duterte? Tingnan ninyo. Wala eh. Paano nila titigilan? Kailangan may ganun eh. Yeah? Wala silang sahod pag hindi nila binanatan si BP Sara Duterte. Tama ba mga kababayan?